Life is gonna be Oh, anong problema mo? It's been a while. What can you say about it? So fresh! Freshly baked. Masustansya. 안녕하세요. 1, 2, 3, 5, 6. Life is gonna be great. Hi guys! So we're here sa Gateway Mall dito sa Cubao. I think this is a new Gateway Mall. Well, hindi ako familiar dito sa Cubao eh. So tingin ko lang bago yung building kasi it looks brand new. Pero may naririnig na ako before na Gateway Mall. Baka may bago, may luma. Gabi na po pero ang ganda ng ilaw. Diba ma? Ganda natin. Oh. Ay, gusto ko dito. Babalik ako dito. Diba? Asa na ako parang Hazel. Your pails along the trails, we laugh so loud we I love the color scheme. Hi, Mare! Kinulang kayo sa tela, no? Yeah. Uso ngayon yung mga ganyan, no? Kulang sa tela. Kailangan ako masuti, wala nang kasya sa akin. Oh, anong problema mo? Ito na, naka-black. Hindi mo ako black person. Oh, sige. Go! Gathering rainbows is fun. Colors spill out from the sun. Just me and you fill our pockets with blue, purple, pink, yeah. Ang nanay ko, malapit na to sa akin. Dami niyang chuwariwap eh. Naantok na ako, Mare. I'm happy because I'm full and the food is... Sige po. Closer to our place, Gateway Mall. Meron sa BGC. Yun ang alam ko, dalawa lang. Ay dito sa Nonos, Gateway. Ang laki ng place, ang ganda, bago. Sa Pitang. Magandang service. I-vlog mo yan. Alam mo, si Lourdes talaga kilala yan eh. Veterano yan sa mga kakapalan. Oh, may nakasalubong kami. Papasok sila kami palabas. Eh di pinuksan niya kasi parang pinagbubuksan niya ng pintuan yung girlfriend niya. Tapos ako huminto ako kasi wait lang ako kasi antayin ko pumasok yung girlfriend niya. Siyempre. Ang ginawa ni Lourdes, Siya pumasok. excuse me po, lumabas siya. Yung girlfriend namin ko, papasok na. Sabi ko, ay sorry po. Tapos sabi ko, pumunta na ako. Ayaw din na pumasok. Tapos ako, sige, thank you po. Ang dami naming dumaan. Hindi lang si Lourdes, may dalawa pang random stranger. Tapos kami pa. Ang tagal niya naghawak doon. Ako yung dulo, inaantay ko siya pumasok. Pero kasi ang tagal na nahawak niya, inaantay niya na ako lumabas. So lumabas na. Tapos sabi niya, pagkalabas, sige po, balik po sila. Tira ulo ni Lourdes ito. Hiyang-hiya tuloy ako kasi ang tagal niya talaga naghawak ng pintuan para sa maraming tao. Alam mo, wait lang, yung girlfriend niya, binuksan na lang yung kabilang pinto, tapos pumasok na. At least understanding yung girlfriend, no? Oo. Hindi nangaway. Akala ni Lourdes, inaasam ni Lourdes siya pinagbubuksan. Oo, pwede ko. Kitang-kita ko talaga eh, parang ha? Okay, so today's recipe is ginataang sitaw kalabasa na may hipon. Meron akong season eh. Minsan tamad. Minsan naman masipag. No? Sitaw kalabasa from Blanders. Kailangan ng lutuin guys kasi masisira na siya. So, sayang naman. Sayang guys, so expired. This one expired last February 3, 2023. Sayang, ito naman May. Isa nakakalimutan ko, bili lang ako ng bili. Ay, sayang. Masustansya, diba? Gulay, tapos I know that I'm well away from being a perfect guy. I can't have a bad temper, make a big fuss and cry.
And I know that lately it's been hot. We had a bumpy ride, but if you give me one more chance, I make it up for life. So if you want to come back home, I will cook you Sunday breakfast. Oh, yeah. Hello, good morning! Let's have breakfast. Sabi ko nga, iti-tastes ko si Milo at saka si Ovaltine. So, let's see kung ano ang mas masarap. They are both Chocomalt drink. Nagpunta ako sa SM, tapos ang dami ng mga Christmas items. Actually, shopping na ako ng Christmas decor alongside ang daming magagandang mugs. By the way, hindi ko alam bakit pag nakakakita ako ng mugs, napapabili ako. Especially yung mga ganitong Christmas design. Kahit na ang dami dyan, nakastock, hindi ko nagagamit. So, I got this too. Mura lang siya, around 100 pesos. So, dito natin timpla si Milo at saka si Ovaltine. Ayan. Sa amoy, magkaiba sila ng amoy. Hindi ko ma-explain. So, parang mas chocolatey si Milo. Sa amoy, mas cocoa siya. Si Ovaltine, parang merong chocolate yung kanyang amoy. Pero, parang may halo. Let's say milk. Siguro ganun yung naamoy ko. Anyway, so let's try. Papakita ko sa inyo yung Milo na texture. O, diba? Medyo dark. 1, 2, 3. So, tatlo lang. Iba ang kulay ni Ovaltine. Ito yung Ovaltine. Light, ano? Obviously, may kasamang sugar and milk. Okay, 1, 2, 3. 100 ml of hot water. 100 ml din. Bakit ganon? Yung Milo, medyo chocolatey, no? Dark yung color niya. Tapos it ended, medyo ang kulay niya ngayon parang milky. Pagkatapos, si Ovaltine naman, na parang light yung pagka-chocolate niya kasi sabi ko nga, parang merong sugar and milk. Dark siya nag-end. Lasahan natin ng walang gatas. Milo. Ay, ang tamis ni Ovaltine. Si Milo, tama yung tamis for me. Ililipat ko siya sa clear para makita niyo yung kulay. This is Milo. This is Ovaltine. Diba? Kung ano yung dark kanina, medyo milky siya. Tapos kung ano yung light, medyo dark siya. So, magic. Masyadong sweet si Ovaltine. Tama yung sugar level for me ni Milo. Pero in terms of chocolate, I feel like kulang. I mean, medyo kulang for my liking. Gusto ko medyo chocolatey pa. Kung ako pipili right now, at this moment, it's Milo. Milo ang nagwagi. And the variant is, ito yung Milo Active Champion Formula. Ovaltine naman, Calcium Nutri 10. Ang dami kasi ring variants, guys, di ba? The Ovaltine na medyo chocolatey. Ito yung medyo mas matapang yung pagka-chocolate at saka mas less yung sweetness niya. Ito yung ginagamit namin sa store. Okay, wala lang. Ganun lang yun. Tapos mag-merienda tayo ng croissant. Freshly baked croissant. So, I got my Korea visa approved. It's a walk-in application dito sa may SM Aura. Brittany Hotel Building sa 9th floor no, nandoon yung Korea Visa Application Center. Hindi ako masyado kasing nag-vlog doon dahil usually bawal. Pero parang okay naman. Parang hindi masyadong mahigpit since hindi siguro siya embassy. Kasi para siyang office at feels, gano'n. So, hindi na siya doon sa Korean Embassy. Dati kasi, sa Korean Embassy ako sa may McKinley nag-apply. Pero ngayon, yun nga, iba na. So, mabilis lang naman yung process. Perfect yung timing. Nung nandoon ako, around mga 11 o'clock, walang masyadong tao. Na-surprise ako kasi feeling ko, full pack, no? So, sabi ko, oh, nice. Basta kompleto yung requirements nyo. Like, kung you declared na kayo ay employed, so dapat meron kayong certificate of employment, meron kayong ITR, tapos kung kayo naman ay may business, so dapat ipakita nyo yung mga business documents nyo, like DTI registration, or meron din kayong BIR, tapos meron din kayong income tax return. So, bank statement, importante, saka bank certification. So, alam niyo yun, kompleto naman, tapos you have a good intention, so I think ma-approve naman kayo. Para kasi, di ba, a couple of months ago, medyo mahirap yung process ng Korea
my visa application, parang meron silang nire-release na schedule, date in a month, parang kukuha muna kayo ng schedule nyo for applications, tapos saka kayo mag-a-apply. So parang tsambahan yung makakuha ka ng schedule. Ang higpit daw dahil even yung mga parang super qualified na hindi nabibigyan ng visa. Siyempre, as much as I wanted to have a multiple entry, para alam mo yun, hindi hassle, para anytime you want to go, ayan, makakapunta ka na agad-agad, no? Pero dahil nga medyo mahigpit, pero sabi naman nila, if you want a multiple visa, kailangan mo daw mag-write ng letter stating why, no? Pero hindi ko na ginawa. Kasi yung mindset ko, baka mahigpit sila, baka mas lalo akong hindi mabigyan kapag nag-insist pa ako ng multiple, diba? Tapos yun nga, right after ko masubmit yung application ko, nakatanggap ako ng text message na application has been registered, ganyan. Tapos, after a few days, nakatanggap ako na yung application daw is being reviewed. Tapos, nakatanggap ulit na ready na siya for pick up. So, all in all, parang it took the process 6 working days bago ako nakatanggap ng message na it's ready na for pick up. Ayun lang, wala, sharing lang. So, only means we will go to Seoul, Korea. 감사합니다. 안녕하세요. Remember guys, etong duster na to, I show you. Diba? Which I bought in Seoul last year, nung nandun kami last September. Mura lang siya. It's like 400 pesos lang. Pero ang ganda ng kulay, diba? Parang nakakasaya lang. Pang uma. Hi guys! Hinihingan ako. Wait lang. Akit baba kasi. So, we came from the market. Namalengke kami ni Mama, wanting to eat mga isda. So, namimiss ko na ang isda. Saka, pag kami talaga ni Mulder, mahilig kami sa fish, no? Kaya sabi ko, saglit kami sa palengke. To buy fish, fruits, kulay na gagamitin lang in the next 2 days. Kasi nasisira, di ba, kapag hindi nyo agad naluto. At sayang, guys, kasi napakamahal ng mga bilihin ngayon sa Trulang. Sa Trulang talaga. Di ba? Parang yung sweldo natin, di naman tumataas ng pak, gano'n. Pero yung mga bilihin, sobrang taas. Anyways, i-share ko lang yung mga pinamili ko. Natuwa lang ako kasi guys, dahil it's been a while, may katagalan na since the last time na namalengke ako. Narealize ko na kahit ako ay nag-grocery, doon ako bumibili ng mga karne, gusto ko pa rin talaga yung namamalengke. Ang dilim, wait lang, ha? Parang pagka kasi isda, talagang gusto ko palengke. At saka gulay, ganyan, fruits, mas maraming choices, mas maraming options. At saka, a lot cheaper kaysa sa mga supermarket, no? Pero pagka meat naman, gusto ko naman sa grocery. So, kaya parang mix. In short, doble trabaho. So, yun na nga. Share ko lang yung mga pinamili ko. And naubos yung 3,000 ko. I only have 20 pesos left from my 3,000. Medyo mahal-mahal ang bilihin. But even then, kung masaya ka namang kakain, alam mo yun, nasatisfy mo yung cravings mo, wala siyang katumbas, di ba? So, ayan na nga, ayusin natin dito ang aking pwestuhan. Then I'm gonna show you what I got from the palengke. Ready na ni Mama yung mga paglalagyan. Palengke haul. Here we are. I got a 1 kilo na hipon. Sobrang sariwa, Mare. Sa to eh. Kailangan kong mag-plastic bago ko hawakan yung camera ko. Sobrang sariwa! Oh, what can you say about the hipon? 1 kilo hipon, guys. And this is 480 pesos. Ayan. So, next we have ulo ng tanigi. Yes. Malaki pa yung part na malaman. And this is for my sinigang sa miso. Tanigi is one of my favorite na fish, especially kung halimbawang buttered, grilled, sinigang. And this is 450 pesos, parang less than a kilo. Just short lang ng konti. So guys, alam nyo na mahilig ako sa bangus. Maliliit na bangus to na pang prito or sigang. Gusto ng nanay kong maliliit. Sa true lang. Ako naman, kahit ano, basta bangus, favorite ko siya kasi. So, I also have pang paksiw na may kaliskis pa. Ganitong size yung masarap gawin na Spanish sardines. So fresh din. Kasi makita, yayabang ko talaga yung mga binili ko ngayon kasi natutuwa ako dahil medyo may katagalan since the last time ako namalengke. I feel like it's worth sharing it today. Ayan, yes, fresh ang bangus natin. Meron akong isda na bet kapag mas maliit, like tawilis. Meron naman gusto ko malaki, like for example, white pampano. Pwede din naman yung red snapper, yung mga lapu-lapu maya-maya. Well, either actually, lapu-lapu maya-maya, maliit, malaki, they are both
Good. Okay, next is salay-salay. May salay-salay na maliit, may salay-salay na malaki. And pagka maliit pangat, kapag malaki, prito. So, ito ay medyo maliit. Pero, pwede rin prituhin. It's up to you guys. Diba? Parang, hindi pwede. So, sobrang happy ko lang talaga sa mga pinamili ko. At, hinol. It's so good. Ayan. Okay, so si Mama yung maglilinis ng bangos. Ano sabi mo? Gusto ko gawin mong sardinas. Oo, matagal na yan sinasabing gumawa ako ng Spanish sardines, either tawilis daw or etong bangos. Tapos gusto niya, dapat mas marami akong binili. Oo, ni-stock mo na. Gusto pa ni Mama yung mas maliliit pa dito sa bangos na to eh. Ayos, Mother. Sorry naman, napangkalat ng aming dirty kitchen. It's so dirty. Okay, so ang nanay ko meron pang another comment. Marami na daw dapat yung binili ko para binigyan si Hazel. Hindi ko na sabi yung presyo ng bangos, ano? Yung bangos is 1 kilo, yung ganung kaliliit, guys, 180 pesos. Tapos, ito namang small na salay-salay, 320 pesos. So, medyo mahal, ano? Kasi maliliit siya, tapos 320. Dahil nga gusto ko ng mga isda, okay na yan. Okay, next is, we have lapu-lapu. Another favorite fish. Sariwa niyo na lahat, guys. Ayan, diba? Paborito ko to. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces siya. Pwede siyang parang tinola. Pag fresh ang isda, guys, pwede yung itinola. Pwede rin yung i-steam. So, marami basically kung anong gusto nyo. Ayan siya. I think this is, di ko matandaan, guys, eh. 600 pesos yata ito lahat. This is my last isda. Bisugo. The final isda. Ooh! Ooh! Oh, diba? 1 kilo siya and 350 pesos. Pagka hindi ko pinakaliskisan, this is for paksiw. Pero pag kinaliskisan, that is for prito. Pabili din ako ng 1 kilong liempo. Kasi tomorrow, Hazel is coming. Mag-film kami dito sa house at plano kong mag-ihaw ng liempo. Nung nag-grocery ako the last time, wala akong liempo. Ang sariwa din, at saka hindi siya masyadong mataba. Pagka namamalengke ko, guys, maarte ako. Tinuturo ko talaga yung gusto ko. Ihawin natin to tomorrow. So, what else? I got some gulay. So, I got saba. Alam niyo na kung bakit. Siyempre, turon. Pero the sad part is, walang mabiling langka. Hindi daw uso yung langka ngayon, sabi sa palengke. So, I got talong at kasamang iihawin sa liempo bukas. Also, guys, grabe. Ang ampalaya, 200 ang kilo. Gisahin namin to today ni Mama. Dalawa lang naman kami. So, kasya na to sa with the hipon and fried isda. That's our ulam for lunch. So, I got kamatis and green sili. Here naman, I have kangkong and mga okra for sinigang na damigi natin. Yun. Sabi ko sa inyo, uso ang mangosteen eh. Sad thing, hindi ako nakapunta ng Davao eh. Sobrang tamis. Pinatikim sa akin ni Kuya. Nung natikman ko, juicy and sweet. So, napabili ako. At ang mura lang niya, 1 kilo is 100 pesos lang. Kasi kariton lang siya naglalako. For what I know, mahal to 180 yata sa ito. And then, I bought also buko. Kahapon ko pa gustong kumain, buko shake. Basta buko gusto ko. Kaya ito. Bigla ko lang naisip na hindi pa nakakain yung pinili ko na ubas. Na? Dito ko pa dito sa ref. Mother, nilagawin natin dito. Naka-disguise. Ganito nang binili hanggang ngayon. 1 linggo na yata. Ito pa din. Okay guys, so that's my palengke haul. Happy pa din akong malmalengke after all. Labayin itong mga fresh na fish, seafood and all. Wala lang, OA ko, no? Pasensya na rin sa itsura guys. Kasi naman, di ba, galing tayo ng palengke. So,